Heights Place, Cordilleran Farmcation. Mag-relax at amuyin ang mga bulaklak. Ang paglalakbay ay maaaring maging isang nakakapagod na karanasan. Ngunit pag nakapaglibot ka sa Heights Place, kung saan nagtatagpo ang estilo, kaginhawahan at hospitalidad, mararamdaman mo ang kapayapaan dito. Matatagpuan nga pala ito sa Poway, Atok, Benguet kung saan andito din ang Sakura Park, Flower and Vegetable Garden. Ang kwento tungkol sa Heights Place. Kung nasa time machine ka, isipin mo ang sarili mo sa taong 1878 pagkatapos lamang ng unang digmaang pandaigdig kasunod ng panahon ng Kastila. Sa oras na ito kilalanin ang tropa ng hukbong Amerikano ng Estados Unidos, si Mr. Franklin Gayhay, na miyembro ng Engineering Corps, na tumingin pagkatapos ng gusali ng kalsada ng Benguet, ang unang access road mula Maynila hanggang sa Cordilleras. Matapos ang isang taong pagsisikap, nagkasakit si Franklin at nakuha ang maagang yugto ng tuberculosis. Siya ay inirekomenda ng doktor upang makahanap ng isang lugar na katulad ng klima ng kanyang bayan sa Philadelphia. Ang panahon ng Philadelphia ay maaaring off at extremes na may napakainit at mahalumigmig na tag-init at taglamig sa napakababang temperatura. Mayroon siyang isang kaibigan na pinangalanang bilang Mr. Brown, at pinayuhan siya sa isang partikular na lugar sa Cordilleras na kung saan ay katulad ng kanyang tinubuang bayan. Kaya naman agad-agad siya ay pumunta, kasama ang kanyang igorot, tent boy, Selo, na kalaunan ay inampon ni Franklin bilang kanyang anak. Naglakbay sila ng humigit kumulang 50 kilometro papuntang Baguio City, sa hilaga patungo sa mataas na lugar at ginawa itong isang munisipalidad, na ngayon ay tinatawag na Poway sa Atok, Benguet. Ang dalawa ay umabot sa isang banwaan sa tuktok ng isang talampas 7,933 above sea level. Ang rehiyon ay napapalibutan ng mga kakahuyan na nababalot ng lumot at napakaraming pine trees. Sila ay sinalubong ng lugar na may malinis, sariwa at malamig na hangin. At dito nga niya natagpuan ang lugar na katulad ng binabanggit ng kanyang doktor na dapat niyang tirhan habang siya ay nagpapagaling. Sa pangangalaga na ibinigay ni Selo, nakabawi na rin si Franklin mula sa kanyang sakit sa baga. Sa kanyang paggaling, nakita ni Franklin na ang lupa sa lugar ay may potensyal bilang isang sakahan ng mga gulay. Siya ay nag-order ng mga buto ng gulay mula sa Philadelphia sa pamamagitan ng kanyang mga magulang at nagsimulang magtanim ng mga buto. Nagtanim siya ng repolyo, turnip, rhubarb, sugar beets, carrots, perehil, kinsay at patatas sa tulong ng mga magsasakang igorot. Siya ay gumawa ng pinakamahusay na patatas at repolyo mula sa rehiyon sa panahong iyon. Siya ang nagdadala ng mga produkto mula sa Atok papuntang Baguio, sa average na 30 kilo sa pamamagitan ng paglalakad at paggamit ng kabayo ng kanyang inarkilang porters. Sa kalaunan ay lumaki ang kanyang mga pananim at nagdagdag ng oats at rye, na ang mga tangkay at dahon ay ginamit bilang pagkain ng mga hayop sa bukid. Karamihan sa kanyang mga produkto ay ibinebenta niya sa Baguio sa kanyang kapwa Amerikano. Karamihan ay ang mga opisyal ng Army na nagbabakasyon sa Camp John Hay. Habang lumilipas ang panahon sa kanyang mga pananatili upang maghanap ng mas magandang lugar ng pagsasaka sa mga kalapit na munisipalidad ng Loo, Bugias, Kabayan at Suyok, Mangkayan, nakilala niya ang isang katutubong igorot na babae na si Susie Lopez. Si Susie ay taga-Dituan, Mangkayan, Benguet. Sa huli ay nagpakasal sila, bumalik sa Poway, at nagpalaki ng 5 anak, Selo, Tom, John, Margaret at William, kung saan kasabay nito ay patuloy niyang pinamamahalaan ang kanilang bukid. Sa kanilang tinatayang 30 ektaryang sakahan, nagtayo sina Franklin at Susie ng isang farmstead. Ito ay isang tirahan na nasa damuhan. Itinayo ang mga karagdagang log cabin na nagsilbing inns at health resort. At tinawag na Heights Place noong panahong iyon. Tapos dumating ang World War II, pumanaw si Lolo Franklin na iniwan si Lola Susie at ang mga bata. Nawasak ng digmaan ang karamihan sa mga estrukturang itinayo ng pamilya Hay. Ngunit ang pangunahing bahay ay nanatiling matatag at lumalaban. Ito ay nagsilbi sa maraming mga pagtitipon ng pamilya, na nasaksihan ang pinakakahanga-hanga at kapansin-pansin na mga kaganapan ng pamilya Hay, kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang tradisyon ng pagpapanatili ng mga pagtitipon ng pamilya sa bahay ay nagpatuloy sa mga henerasyon na nagpapanatili ng kanilang malapit na ugnayan ng pamilya. Paano nga ba nabuo ang Sakura Farm?
Habang dumarating ang mga henerasyon at kabutihan ng mga manglalakbay sa ibayong dagat, ito ay nagbigay sa mga miyembro ng pamilya ng pag-unlad ng bahagi ng lupain bilang isang bukid ng sakura, dahil sa pagiging ito ay katulad ng klima tulad ng sa Japan. At dumating ang mga pagkakataon ng maghanap ng lugar ang mga Japanese kochi, kasama ang Provincial Tourism Board Government, kung saan maaari nilang ipalaganap ang halaman ng sakura na magsisilbing simbolo ng ika-40 anibersaryo ng kapatiran ng Benguet, Kochi. Matapos magsagawa ng ilang survey at soil tests, lumabas ang Poway na pinakaangkop na lugar kung saan lalago ang mga puno dahil sa uri ng lupa at klima. Nagkaroon nga ng espasyo ang pamilya Hait para paupahan, kaya lumapit ang gobyerno at ang mga counterparts ng Japan sa Heights at ginawang formal ang lahat na ang proyekto ay hindi lang sa munisipyo ng Atok kundi sa lalawigan ng Benguet. Nakalimutan ko yun. Ayan, Sir Laila Shiana, Raindrops, Variegated Jade. Okay. Tapos yung maliit po, Sir, is Zebra po. Okay. Thank you.